Dagdag pa ni Bronner, eto po, sabi pa ni Bronner, our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta as solution. It's not the solution. Okay, tama po yan. Alam nyo, kahit dito sa channel natin, marami po pag nag-uusap na po tayo ng problema, ano po yung lagi yung sinasabi? No? Ano po yung sinasabi nyo rito sa akin? Ano ba ginagawa ng mga militar? Hindi pa ba sila kikilos? Di ba? Tama si Bronner dito. Our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta. Nasaksihan ko po yan eh. Kahit na nananawagan lang kami ng simpleng punta tayo sa EDSA, magpakita tayo na ayaw natin yung ginawa nila kay Attorney Zulaika Lopez, no? Punta tayo sa EDSA para napakita natin na may puwersa pa yung mga Duterte. Biglang may mga nagsasabi rito na yung mga military ba natin wala bang gagawin? Laging ganun, no? Okay. Ako po, definitely, hindi po ako pabor na yung kudita. Kasi pag ang kudita, ibig sabihin niya, military yung hawak sa atin. Ngayon, gusto ko rin pong ipaliwanag. Yan lang sinasabi nyo sa gumawa kami ng sariling rally. Kulang kayo, mamaya darating tayo dyan. Gusto ko lang pong ipaliwanag kay General Bronner, no? Bakit po ganyan na mag-isip yung mga tao? Okay. Alam nyo, General Bronner, kasi kami, majority ng Pilipino, first time in history sa napakatagal na panahon, nag-elect ng majority president at majority vice president. Hoping na ang daming boto na to mako-convert po. Yung sinasabi niyong eleksyon ng solusyon, tama po yun. No? Nakita po namin kay Tatay Digong na napakaganda ng pamumuno ng isang Duterte. Kahit po yung mga kalaban natin, kahit ito pong mga nagsasalita rito sa TikTok, marami dyan naniniwala na mas maganda yung pamumuno nung panahon ni Duterte kaysa panahon ngayon ni BBM. Hindi lang nila maamin. Pero pag tinanong mo sila mamaya, aamin po sila na wala talagang proyekto to si BBM. Eto lang hamon ko sa mga maka-BBM eh. Di ba? Ang sabi ko lagi sa mga maka-BBM ganito, kami, naging protector din kami ni Tatay Digong. Kayong mga vlogger ni BBM, kaya kami effective na protector ni Tatay Digong kasi naniniwala yung tao sa amin noon nung presidente si Tatay Digong dahil pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Tatay Digong. Ang tanong, kayo, kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Naiinip na ang lahat eh. Di ba? Kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Ang ginagawa kasi ng mga BBM supporters, lalong-lalo na ng mga vloggers, pag may sumulpot po na problema, ihanap kagad ng sisi kay Tatay Digong. Lahat po yan. Problema ng bigas. Uy, si Digong yan. Mataas din ang presyo ng bigas. Maghahanap ng mga dyaryo yan. Meron yata time na biglang tumaas yung bigas kay Tatay Digong. Yun na yun. Kay Digong nga, umabot pala ng ganitong presyo. May traffic. Uy, hindi na lutas ni Digong ang traffic. May traffic pa rin ngayon. Problema talaga ni Digong yan. Lahat eh. May utang. Ang lakas mangutang ni Marcos. Ay, namana niya lang kay Digong yan. No? May mga suliranin po tayo ngayon. Nawawala po yung pinagbilhan ng ginto. Hindi, nagtatanong tayo. Baka alam ng mga supporter ni Baka alam ng supporter nito ni BBM. Nagtatanong po kami, nasan po yung ginto? Na pagbentahan ng ginto? Hindi nyo rin alam? Lalo na kami, hindi namin alam. Ang dami nating hinahanap na pondo. Tama po ba? Flood control, hinahanap natin. Asan yung mga flood control projects? Bakit may baha pa rin? Sasabihin lang naman, ayun Davao, binabaha pa rin. Kay Duterte yun.
Lagi po silang Duterte lang ng Duterte. Lahat na sabihin mo, si Sara Duterte nga, meron siyang confidential fund. Eh. Sagutin niyo yung mga tanong. Nasaan yung pinagbenta ng ganito? Si Sara Duterte nga, merong piatos eh. Sawa na po yung taong bayan dyan eh. Yun yung problema. Gumawa ng sariling rally, rallying na nga ng DDS yan. Maraming INC DDS. Ayaw ng INC sa korap. Rodrigo. General Bronner, para po maipaliwanag ko lang sa inyo, nagkaroon kami ng pag-asa kay Tatay Digong at marami pang iba, napakaraming proyekto. Saksi ka, General Bronner, na doble sweldo nyo, mga sundalo at mga pulis. Saksi kayo dyan. Tapos susunod na sana yung mga iba pa. Kaya lang, siyempre, hanggang 6 years lang si Tatay Digong. Nabitin po kami. Marami po nabitin. Nabitin po kami. Okay. Kaya ano po ang ginawa namin? Namili po kami. Yung anak po niya, ibinoto namin. At yung kapartner ng anak niya na nangako na itutuloy yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Nung nanalo na, kaya po tama kayo, General Bronner, eleksyon talaga ang solusyon. Ang problema, yung inelect namin para magtuloy ng mga magagandang proyekto ni Rodrigo Duterte, pagkatapos mahalal, ang unang inintindi, paano mawawala yung kanilang paano mababawi yung kanilang mga ari-arian na naka-freeze kung saan-saan. Nakalimutan na yung mga itutuloy. Kaya lahat, pagsisip-sip na sa pinakamakapangyarihang bansa na makakapagpa-freeze sa kanilang defreeze ng kanilang mga ari-arian. Nagkaletse-letse na tayo. Couple with mga ambisyosong kamag-anak incorporated. Ambisyosong mga kamag-anak incorporated na yan po ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. General Bronner. Ngayon, binoto po namin si Inday Sara. In fact, pinakamataas po ang boto ni Inday Sara sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang po nung eleksyon nila. Lahat po na nagdaan eleksyon, wala pong mas mataas sa boto ni BP Sara. Tama kayo, General Bronner. Di ba? Umasa kami sa eleksyon. Pero ano po ginagawa ngayon sa binoto namin? Ginagawa ng intriga. Ginagawa ng usap. Ano po ginagawa nila sa presidenteng mahal na mahal ng tao? Ginagawa ng intriga. Ginagawa ng mga usap. Nung humarap po ba si Tatay Digong, may napatunayan sila sa mga binibintang nila? Na-confront ba nila si Tatay Digong sa mga akusasyon nila? Lahat, nagmukha po silang, wag po nating sabihin na bobo, hindi naman po sila nagmukhang bobo. Nawalan po yung mga, before po mag-appear si Tatay Digong, akala mo, yung mga sinasabi nilang kasalanan ni Digong, talagang tanggap na ng mga Pilipino. Pero nung humarap po si Tatay Digong sa kanila, natameme po lahat ng mga congressman. Very willing pa si Tatay Digong bumalik ulit. Ayaw na nila. Bakit? Napapahiya po sila. Yung mga akusasyon nila, hindi. Eto, kitang-kita to ng mamamayang Pilipino, General Bronner. Yung mga minahal namin leader, pinipilit po silang pasamain araw-araw, kasama po ang media, kasama po ay lahat ng congressman yan na magkakakampi ngayon. Nabuko pala ni Pat Sabilio. Siya lang po nakabuko eh. Si Pat Sabilio lang. Kung nabuko mo, Pat Sabilio, yung kabalustugan, bakit wala pang kaso si Tatay Digong ngayon? Umaasa kayo sa ICC? Kawawa ka naman. Aasahan nyo yung ICC sa totoo lang, no? Inaasahan nyo yung ICC. Pag upo po ni Donald Trump, yari po yung ICC. Paparusahan ni Donald Trump. Bakit? Hindi member ang USA,
Hindi member ang Israel, nakaalyado ng USA, pero bakit nila binigyan ng warrant of arrest si Netanyahu na Prime Minister ng USA? Di ba?